Yes. Yes, thank you po. Doc Norwin, ano naman po siguro yung mga red flags na dapat po natin bantayan, no? Ano po yung mga sintomas na baka makita nga na siguro posibleng indikasyon nga po ito ng renal malignancy po, Doc Norwin? Yeah. So yung mga common signs and symptoms ng kidney cancer, no? So nandyan yung pagkakaroon ng dugo sa ihi, no? Another is kapag merong sumasakit sa tagiliran. Another one is kapag merong umuumbok o bumubukol sa may tagiliran papunta doon sa may bandang harap ng tiyan, no? Doon yan ma-appreciate, no? Kapag may umuumbok na sa bandang gilid ng harap ng tiyan. But those are the um, earlier signs compared to yung tinatawag natin na constitutional signs and symptoms, yung kapag yung pasyente ay nangangayayat na, nawawalan na ng gana kumain, nilalagnat, particularly sa gabi, no? Bumabagsak na yung katawan nila, um, nagiging anemic o maputla yung pasyente. No? So these are the constitutional signs and symptoms which are later signs. Ibig sabihin, during the later part of the disease na sila pumapasok. But then again, sabi nga natin, no, sa ngayon, nakikita na sa ultrasound habang maliit pa lang yung bukol. So ang pinakakaraniwan talaga ngayon, wala pang signs and symptoms. Ibig sabihin, wala pang dugo sa ihi, wala pang sumasakit sa tagiliran, wala pang umuumbok sa may tagiliran, pero nade-detect na or nalalaman na may kidney cancer dahil doon sa ultrasound na may nakitang bukol, no? Ginawa yung ultrasound na yon for other reasons, no? Dahil sa simpleng pananakit ng tiyan, for example, or dahil lang nagpa-general check-up, pero doon nakita na merong bukol kahit na wala pa silang specific signs and symptoms of kidney cancer. Ayun pala yun, Miss Jackie. Okay Sige, po. Doc, may follow-up question si Miss Jackie. Go please, Miss Jackie. Thank you Yes very po. much po. Yes. Thank you rin po. Doc Norwin, no? Pag-usapan po natin yung stage, no? So, saang stage po o yung laki po ng tumor, no? Na karaniwang lumilipat po yung kidney cancer, kunyari sa ating lungs, sa ating buto, or kunyari sa liver po. At ano naman po yung dahilan kung bakit ganito po yung pattern po ng metastasis. Doc Norwin? Yeah. Okay. So, just like other cancers, kapag sinabi natin na stage 4, yon maituturing na ang ibig sabihin nun, yung kidney cancer ay pumunta na sa ibang parte ng katawan tulad ng lungs, liver o buto, no? So stage 4 yon. Pero in terms of yung size ng bukol, hindi nangangahulugan na kapag ang bukol ay ibig sabihin there is no particular size para masabi natin na malamang itong laki ng bukol na to, kakalat na to, no? There are some tumors that are larger than the others pero hindi pa rin sila kumakalat. But there are some tumors that are smaller pero upon workup makikita natin na kumalat na pala sa lungs or sa liver or sa bones, no? So uh, walang particular size or cut off para masabi natin na malamang kakalat na yan, no? Kaya bahagi talaga ng workup ng pasyenteng may kidney cancer yung staging. So we really have to check kung napunta na ba siya sa ibang bahagi ng katawan regardless of the size of the tumor. Yan. So, meaning to say, wala sa size yan daw. Okay. Miss Jackie, I would like to ask Dr. Norwin. Puntahan natin yung tungkol doon sa treatment. Ano ang treatment options natin for kidney cancer? No.
So kapag yung kidney cancer ay yung tinatawag natin na localized, ibig sabihin nasa kidney pa lang siya, yung bukol ay nasa kidney pa lang, hindi pa siya lumalabas ng kidney, hindi pa pumupunta sa mga surrounding structures like uh, fat, no, or other organs. Maaring tanggalin lang yung bukol mismo, no? Yung tinatawag na partial nephrectomy. The aim being, ma-preserve natin yung normal na bahagi ng kidney, which is important para um, manatiling merong sumusuporta sa pangangailangan ng katawan ng tao in terms of filtration ng dugo, in terms of maintaining balance or homeostasis in the body, no? So we try to preserve as much normal kidney as possible by removing the tumor alone. But for tumors that have already gone out of the kidney, invaded adjacent structures like yung adrenal gland na nasa bandang itaas lang ng kidney, or yung fat na pumapalibot sa kidney, more so kapag pumunta na siya more banda sa harap, papunta doon sa bituka na which lies on top of the kidney, no? So kinakailangan ng tanggalin yung buong kidney mismo. And kapag involved yung mga surrounding organs, kinakailangan din tanggalin yung mga surrounding organs na yon. So kasama dyan yung adrenal gland, yung spleen, yung pancreas, yung tail ng pancreas, no? Ano man yung nakadikit doon sa bukol, para masigurado natin na walang bukol or walang cancer cells na matitira, kinakailangan tanggalin yung mga parteng yan ng mga organs kasama noong kidney na nagtataglay ng bukol. Ako, ganun pala yan, Miss Jackie, ha? Kung yan ay localized pa lang, ha? Nasa kidney pa. Localized or locally Localized. advanced. Localized, ibig sabihin hindi pa lumalabas, ano, Doc? Pwede na Yes. surgery. Aalisin lang yung tumor. Pero kapag lumabas na Yes. yan, tapos affected na, invaded na yung ibang mga organs, kasama yan sa mga tatanggalin. Ibig sabihin, baka parang mauubos na, Dok, yung lahat ng parte ng balon-balulan mo, pagkatapos yung yung iba pang parte, naku, talaga naman, ganito pala ito. Okay, Dok, dito sa pinag-usapan natin, paano natin mai-educate yung publiko na ito pwede niyong maiwasan kung ito yung gagawin niyo? Yeah, so unang-una, para maiwasan ang kidney cancer, napag-usapan natin kanina yung pinaka-established or pinakamalinaw na maaring maging risk factor, no, para sa ating lahat. So yun yung smoking. So hangga't maaari, umiwas or tumigil na sa paninigarilyo. Madalas kong sinasabi sa mga pasyente ko na hindi lang lung cancer ang maaaring makuha kapag naninigarilyo, no? Maaari din magkaroon ng mga cancer sa ibang organs, kasama na doon yung kidneys kapag naninigarilyo. Kung naninigarilyo man ngayon, pero kung mahihinto ito, malaki pa rin ang maitutulong noon, no, in terms of decreasing the chances of getting kidney cancer as compared to kapag ipinagpatuloy yung paninigarilyo. For overall kidney health, yung mga general recommendations natin to drink at least 2.5 to 3 liters of fluids a day. So ang pinaka-goal natin dyan ay makapag-produce tayo ng at least 2.5 liters of urine a day para maprotektahan tayo laban sa urinary tract infection, kidney stones, no? So fluids talaga ang pinaka-importante, isa sa mga pinakamura pero pinakamabisang paraan para pangalagaan yung kidneys natin.
And nandiyan na rin yung sa diet, no? So low fat, umiiwas sa mga maalat, no? Low fat, low salt, I mean, umiiwas sa mga maalat. Low protein, so yung mga matataas sa protina tulad ng baka, laman loob, no? And high fiber. So damihan yung pagkain ng prutas at gulay. Bawat meal magandang merong prutas and or gulay, no? So low salt, low protein, high fiber, increase oral fluid intake, and no smoking.